Mga tupa na yun ang naging tanda upang huwag pong mamatay ang mga panganay sa lugar na yun. Ayun po. Hindi pa po yan din po ang ginawa ni Jesus sa atin. Kaya nga po tinawag siya ni Juan Bautista na narito ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Amen. Hindi po aksidente ang pagtawag na yun. Si Jesus po ang tunay na Passover lamb. Siya po talaga ang sacrificial lamb. Siya po ang banal na alay para sa mga kasalanan natin. Ang bawat korderong pinatay po sa kwento ng Exodus ay anino lamang ng paparating na Mesiya. Lahat ng dugong iyon ay nagtuturo sa isang dugo, ang dugo ni Kristo. Amen. Amen. Ay napansin po ba natin ang isa pang detalye dito sa kwento? Ang dugo po nasa labas. Nasa labas ng kanilang mga bahay, nasa may hamba po ng pintuan. Nakikita, hindi po itinago. Kung makikita mo yung bahay, ang unang-una mong papansin, yung dugo. Ito rin po ang unang nakikita ng ating Panginoon ngayon sa atin. Para bang sinasabi ng Diyos, bago ko tingnan ang nasa loob, makikita ko muna ang dugo. At kapag po ang isang tao ay sumasampalataya kay Kristo, ang unang makikita ng Diyos ay hindi na po ang ating mga kasalanan, kundi ang ginawa ng kanyang anak sa atin. Pero hindi po ibig sabihin na baliwala na ang kasalanan. Ibig po sabihin nun, may nagbayad na, may pumalit at may umakop na. Isipin po natin, nung gabing yun, na nagsabi na lagay ng dugo sa bawat hamba, isipin po natin kung may isang Israelita na nagsabing hindi ako magpapayag ng dugo, mabait naman ako eh. Ano pa mangyayari? Mamamatay pa rin ang panganay. Kahit po sinabing hindi ako maglalagay ng dugo dahil araw-araw naman ako nagdarasal, ganun pa rin po, mamamatay pa rin ang panganay. Paano naman po pag sariling ikaw ang nagsabi na hindi ako maglalagay pagkat ako ang pinakamabait sa aming bayan, ganun pa rin po, mamamatay pa rin po ang panganay. Dahil hindi po sapat ang kabutihan ng tao upang pigilan ang pag-uukom ng Diyos ng gabing yon. Ang tanging sapat po ay ang parahang ibinigay ng Diyos. Ganito rin po tayo ngayon. Marami nagsasabing, mabuti naman akong tao. Hindi naman ako pumapatay. Hindi naman ako nagnanakaw. Pero hindi ko yung tanong ng Ebanghelyo. Ang tanong ko, tinanggap mo ba ang kordero ng Diyos? Ay isa pa pong napakagandang detalye sa kwentong ito. Dahil yung panahon kong yun, hindi po sinabi ng Diyos na kapag nakita kong takot, nakita ko ang takot nyo, lalampasan ko ang mga bahay nyo. Hindi po na sinabing, kapag nakita kong malakas ang pananampalataya nyo, ang kaligtasan ko ng gabi nyo na hindi nakasalalay sa lakas ng damdamin. Isipin po natin yung sinaro na ganito. May dalawang bahay ng parehas Israelita na nakatira. Ang unang bahay, unang pamilya, naniniwala sa sinabi nilang Moses at Aaron. Naniwala sila, sumasampalataya sila, nagtitiwala sila. Ngayon po, yung isa namang bahay, may takot, nag-aalinlangan, parang may doubt sila sa pwedeng mangyari. Pero parehas po silang Israelita at parehas silang may dugo sa bawat hamba ng pintuan. Pero hindi sila parehas ng nararamdaman. Yung isa po nagtitiwala, pero yung isa merong agang-agang. Ngayon po, sa tingin niyo po, sino sa kanilang dalawang bahay ngayon ang naligtas? Yung meron pong agang-agang o meron pong paniniwala. Paulit-ulit po na sinabi ng Biblia na darating ang araw na haharap ang bawat tao sa Diyos. At sa araw po ng iyon,
hindi natin may pagmamaligis mga sarili natin at masasabi natin mabuti ako kaysa sa Kanya. Mabuti ako kaysa sa Kanya. Isa lang po magiging pag-asa ng sino mang mananampalataya, ang dugo ng Kordero. Ngunit tandaan din po natin ang isang mahalagang katotohanan. Ang dugo po sa pintuan ng gabing yon ay hindi po lisensya para magpatuloy sa kasalanan ang mga iniligtas ng Diyos. Ang mga iniligtas po ng Diyos ay inilabas na sa Ehipto upang sumunod at sumamba sa Kanya. Ganito rin po tayo ngayon. Iligtas tayo upang manatili sa dating niligtas tayo upang mamuhay bilang Kanyang bayan. Niligtas po tayo para wag manatili sa dati nating mga buhay, kundi ngayon na nasa Kanya na tayo. Amen.